Hello, magandang umaga sa inyong lahat. So meron tayo munang shoutout, no? Mabilisan to shoutout, Sir Christian Lim, Ma'am Len, hello. OFW to si Ma'am Len, Len lang yung name. Si Sir Kim Elecho, Sir David Paul Baluyot, Ma'am Hope Pasinabaw, Cupic, Sir KJ Dimesa, Sir Nino Angelo Iruma, Ma'am Tintin, Sir Milo Laksina, Ma'am Tintin San Juan, hello po, Ma'am Tintin San Juan, Sir Ian De Los Reyes, Just Clint, hello, Cricket LA, Sir Ezekiel Adam Yeshua, sino pa ba? Sir Arman Franco, hello, shout out po. Pati yung misis ni Sir Aman Franco. Ano ba name ng misis ni ano? Shout out. So, ito ha, meron ako since si Sir Norman Mangusin, may video tayo kagabi doon yung nagpakumbaba siya, no. Good move naman yun para sa kanya. Tingnan lang natin kung mame-maintain niya yon ng ganon, 'di ba? Tingnan lang natin kung mame-maintain niya yun. Baka mamaya sa umpisa lang. Pero let's see. Ngayon, meron tayo re-reakan. Ito kay Sir Rafi Tulfo, no? Regarding ito do sa issue ng di umano'y pagkampi niya kay Sir Norman Mangusin. Napanood ko yung yung kay Attorney Libayan, pati kay Sir Caillou. So, ito yung video, no? Talagang si Sir Idol ay pinanindigan pa rin yung sinabi niya. Kaya lang, may papansinin lang ako. Ito ay sa post ni Sir ni Attorney Carlo Ibanez. 'Di ba? Parang yung regarding do sa post niya na do sa nangyaring press con, no? Parang nag-match daw sila ng pananaw. Play natin tong sinabi ni Sir Rafi Tulfo, Senator. Bago nagpapasalamat ako kay Attorney Carlo Ibanez. Lawyer po ito. I don't know Attorney Carlo Ibanez, pero yung mga sinabi niya sa kanyang vlog tumutugma sa paniniwala ko. Again, Attorney Carlo Ibanez, thank you. Mamaya kausapin ni Senator Garrett. Ganito po yan. Ulitin ko, mayabang talaga yan si Francis Leo Mangusin. Hindi ko siya kilala. Kampihan. Francis Leo Mangusin daw. Ano mapapala ko? So parang tinatanggi ni Sir Idol dito, ni Senator Idol, na yun nga, hindi niya daw kinakampihan, no? Mamaya kausapin ni Senator Garrett. Ganito po yan. Ulitin ko, mayabang talaga yan si Francis Leo Mangusin. Hindi ko siya kilala. Ba't ko siya kampihan? Ano mapapala ko? Mayabang yan. Sinabi ko yan kahapon. Di mo sinabing hindi lang mayabang. Good for him na nakulong siya para matigil yung kanyang kayabangan. Good. Good. In fact, binasus pa nga niyan si Mami Junisha. Na Updated na si Idol. Updated na, very good Idol. Nag-research na si Manny Pacquiao, friend ko. So, nakakapikon talaga. Kupal talaga kung tutusin. In fact, minsan dumadaan yan sa feed ko eh. Ini-skip ko kaagad. Dahil saksakan ng yabang. Nandoon na tayo. Hindi mo pa rin ina-acknowledge yung regarding sa mga OFW, Senator. 'Di ba? Dina-downplay mo pa rin eh. I know nakapag-research ka na, ba't hindi mo binanggit yung pati yung human trafficking niya, pati yung mga issues niya sa OFW, hindi mo binanggit yun eh. Parang dina-downplay mo pa rin. Sorry, Sir Senator ha. Dina-downplay mo pa rin para mailusot yung yung sinabi mo. Pero
sige, inan natin, no? Pakinggan pa natin. Pero hindi tama ang pag-handle ng mga pulis doon sa paghuli sa kanya. Now, bakit ako nagbanggit tungkol sa isyong yan kahapon? Because 2 beses na kami nag-hearing sa Senado at 3 times na dito sa Wanted sa Radyo na merong mga suspect na ang kaso ay rape with homicide at meron pa nga Murder po. murder na chinap-chap, nilagay sa maleta yung victim at nagtago sa Mindanao yung suspect. May warrant yun. Bakit hindi nila preneskon? Now, nung humingi tayo ng mga picture noong mga ibang suspect na involved sa rape with homicide, ayaw ibigay sa atin ng mga pulis. Ang reason, natigman, di ba? Yes, sir. Meron daw kasi policy ang PNP na hanggat hindi nakukonvict ang isang suspect, hindi pwede ibigay yung pangalan ng suspect Yes, sir. or maging picture. Yun ang pinupunto ko. Okay, nagigets ko naman. Nagigets ko naman kung saan nanggagaling si Senator Raffy Tulfo. Unang-una, bakit nga naman daw yung iba, yung nang chap-chap na ng ano, hindi, ganito, take ko po ito ha, take ko ito. Pero okay lang kung kukontrahin nyo ako. Ano yung unang sinabi ni Senator Raffy Tulfo? Because 2 beses na kami nag-hearing Oh. sa Senado at 3 times na dito sa Wanted sa Radyo na merong mga suspect na ang kaso ay rape with homicide at Okay. meron pa nga Murder po. murder na chinap-chap, nilagay sa maleta yung victim at nagtago sa Mindanao yung suspect. May warrant yun. Bakit hindi nila preneskon? Now, nung humingi tayo ng mga picture noong mga ibang suspect na involved sa rape with homicide, ayaw ibigay sa atin ng mga pulis. Ang reason, natigman, di ba? Yes, sir. Meron daw kasi policy ang PNP na hanggat hindi nakukonvict ang isang suspect, hindi pwede ibigay yung pangalan ng suspect Yes, sir. or maging picture. Yun ang pinupunto ko. Now, di ba pinaglalaban nyo yun na i-broadcast? Ngayon, ginawa ni Kalinisan yung gusto mo na i-broadcast, ba't inaway mo pa rin? Sana ang part na inano mo na lang, sana pagbigyan nyo din kami. Yun lang. Huwag mo nang sabihing mali. Dahil yung ginawa kay FLM, gusto mo rin palang mangyari yun doon sa suspect na chinap-chap eh. 'Di ba? Kaya lang hindi kayo binigyan ng picture. Dapat yun lang yung awayin mo. Huwag mo nang sabihing mali. Dahil gusto mo ring mangyari yun doon sa chinap-chap ng suspect eh. Ay, ng chap-chap ng suspect eh. Anyway, 'di ba? Okay, sige. For the sake of argument, totoo naman, no? May punto naman. Actually, kung mapapanood nyo yung reaction video ko dun sa sinabi ni Sir Raffy dun sa una, hindi ko naman kinontra yung sinabi niya. Totoo naman na kung overkill man yon, overkill. Kaya lang may sinasabi kasing necessary evil eh. Kasi kung ikukumpara mo yan dun sa dun sa nang chap-chap ng katawan na sinasabi mo, pwede na ma-warning yan, or mahanap yung tao na yun. Pero sa case kasi ni FLM kasi, siguro ito ay ko lang naman, ginawa siguro ng Napolcom yun para i-warn yung tao regarding dito sa tao na to, baka may future pang mabiktima. Well, ganun din naman siguro yung layunin mo nun, kaya hinihingi mo yung picture, baka may mapatay na naman yon yung killer na yon. 'Di ba? Same lang kayo ng layunin eh. Eh di sana, ang kinahimutok mo na lang sa Raffy Tulfo, sana kami pagbigyan nyo din, yun lang. Dahil kung sasabihin mong mali yung ginawa nila, ng Napolcom, gusto mo rin mangyari yun dun sa, dun sa killer eh. At yung human trafficking, heinous crime yun, yung kay FLM.
'Di ba? Tingnan nga natin, baka magkamali ako ah. Human trafficking is a heinous crime. Baka magkamali ako eh. Yes. Oh. Yes, human trafficking is a heinous crime din. Same lang. 'Di ba? Medyo magulo lang sa part sa akin na ayaw mo ayaw mo pala 'yung nangyari kay FLM pero ikaw gusto mo mangyari dun sa dun sa nang chap-chap. 'Di ba? Magulo. Sana ang sinabi na lang ni Sir Raffy Tulfo, bakit kami nanghihingi kami? Yan pinakita nyo. Dapat kami din. Pagbigyan nyo rin kami na Anyway, no. Sige, skip na natin 'yon. Let's say tama si Raffy Tulfo doon. 'Di ba? Hindi ko na kukontrahin mga Tulfonatics ha. Hindi ko na kukontrahin. Isa pang problema kasi sa Raffy Tulfo doon sa sinasabi mo na hindi mo inacknowledge dito na nagkamali ka talaga. Yung mga detalye ng mga pinagsasabi mo. For example, yung may naglambingan na dalawa. Alin doon yung naglambingan? May mga nagsasabi, yung lambingan daw na sinasabi ay yun daw yung kay The Kings tsaka kay MG na nagyakapan daw. Kung yun man ang pinupunan ni Sir Raffy Tulfo, bawal ba yun? Nasa public place sila. Wala naman sila sa press conference nun eh. 'Di ba? Tsaka yung term na lambingan, hindi naman magandang yun yung sabihin mo. Kung nagyakapan yun, kasi magkakampi yung dalawa. May hinahabol na justice yung dalawa eh. Kung may nangyari man na gano'n, syempre natutuwa sila, magyayakapan sila. Wala namang masama doon. Hindi naman nangyari yun sa sa loob ng presinto eh. Pangalawa, meron nagsasabi na yung lambingan daw na yun ay dahil napaakbay daw doon sa pulis na katabi ni MG. Parang ganun eh. Wala naman nangyaring ganun. 'Di ba? Pangatlo sa Raffy Tulfo, yung sinasabi mong banda sa presinto, wala naman nagbanda sa presinto. Marami kang sinabi na imbento, sir. Kaya nga sinasabi ko sa inyo kung ang argument lang naman yung regarding sa unjust vexation na yan, 'di ba? Tinatanggap naman namin 'yon. O ako, tinatanggap ko. Wala namang problema doon eh. Pero yung nagdagdag ka ng mga imbento na naglambingan doon, tsaka yun ang kinakagalit mo eh. Tapos pinayagan daw ng PNP na magbanda sa presinto. Wala naman nangyaring ganun eh. Doon sa may parang plaza nangyari yung banda na yon. Kalayaan ng kahit sino yon naggumawa nun sa pampublikong lugar. 'Di ba? Wala naman nagbawal doon eh. Kung bawal doon, di hinuli na sana yung mga yun doon. Ano ba? Yun lang naman kinakasama ng loob ng mga tao. Yung nag-imbento ka ng mga sinabi mo. 'Di ba? Kaya nga tinigil ko na yung reaction video ko noon eh. Kasi nag-imbento ka, sir. Na parang pinagalitan mo sila, Sir Kalinisan, sa mga bagay na hindi nila ginawa. 'Di ba? Ayun, kung dito kay Sir Raffy Tulfo. Hindi, yun lang naman kung yung sinasabi niya na to, yun lang naman slight na puna ko. I-recap natin ha. Ang sabi niya, bakit daw sila pag ginagawa nila yon ay hindi daw pwede. Pero yung ginagawa daw ng Napolcom ay pwede. Basically, dapat hindi mo kontrahin yan dahil gusto mo ring gawin yun eh. Yung ginagawa ng Napolcom eh. 'Di ba? Dapat ang iangal mo lang doon, inuulit ko, yung yung hindi pagpayag sa inyo, yun lang. Pero kung sasabihin mong mali yung ginawa ng Napolcom, yun din ang gusto mong gawin doon sa chumap-chap ng ng katawan eh. Same lang kayo ng gagawin. 'Di ba? Pati yung pag-iimbento mo ng mga senaryo na wala namang nangyaring ganun. 'Di ba yung mga supporter ni Raffy Tulfo o patunayan yung nagkaroon ng banda sa presinto nun? Wala. Nanonood kami ng live nun eh. Dalawa kasi ang live nun. Isa dun sa tsaka tapos na yung bago pa man iharap si Sir Norman Mangusin sa press con, tapos na yung bandahan doon. Tapos na yun.
'Di ba mga men? Anyway, linggo ngayon ano. Mamayang gabi yung topic ko ano lang, light lang kasi busy ako ngayon eh. May tatapusin kasi ako dahil marami na akong pending dahil sa series na 'to. Anyway, yan lang po muna. Magandang umaga sa inyo lahat. Bye-bye.